Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, eto na naman po tayo mga kababayan, daming kaganapan na balita sa ating bansa, no? Nandyan po yung latest na press con ng inyong dating presidenteng Prime Minister ni Baal, kung tawagin ko, na si Digong Duterte. Nandun na naman yung kanyang masyadong hambog, no? Ano ba yung superlative ng mayabang? O super hambog, no? At mapagmataas pala itong mga Duterte. Akala ko mapagkumbaba, no? Sabi mahirap daw, maka-Pilipino. Yung pala super hambog, diktador at mapanglait. At mapagmura. Yan po ang isang halimbawa at ehemplo para sa mga kabataan na kung saan talaga po pag ikaw ay nasa power, ikaw ay kinakatakutan, no, mapagmataas, classic example ng mga ugaling mga elitista, mga ugaling alta. Hindi naman po lahat ng mayayaman ay ganito ang ugali. Meron pa rin silang mga good manners and right conduct. Pero itong si Digong na naging presidente, kala mo siya na po ang magaling. Pero hindi po yun ang topic natin. Sinabi ko lang kasi na alam ko na panood nyo na lahat yan. Pero susundan pa rin natin yung isa nating video dyan. No? Talagang tayo naman ang magnanamnam ng kanyang kagaguhan. Nanamnamin natin at ibabalik natin sa kanya. Lalo na doon sa kanyang mga despicable supporter. No? At eto nga po, meron po akong nakita dito na kung saan eto yung mga inuugali ng mga ibang mga alta, elitista, mga mayayaman, mga matatapobreng, mga hinayupak nating kababayan. Ha? Kahapon, na-vlog natin, no, na sabi ng Pangulo, meron siyang order, no, Executive Order number 56, yung nagbibigay ng mga lower number plates sa mga nasa posisyon sa gobyerno. Tapos, meron siyang AO 18 na bawal na ang mga wangwang. Any forms of wangwang, no? Na sana mawala na rin yung mga wangwang cheng-cheng-cheng dyan. Yung mga may ching-ching-su. No, hindi naman po lahat kasi hindi po lahat ng mga wangwang chekwa sa ating bansa ay mga salaula. Yung iba pa lang po. No? At pinapaboran ng ilang mga mambabatas pero yung super ating maldita, no, mismong kapatid, kamag-anak, against na against. No? At pinakita rin natin doon, mga kababayan, sa video na yon, yung kumaripas. Yung sasakyan, tignan nyo yung sasakyan na yan. Yung sasakyan na may plakang numero 7, napakita po natin sa inyo yan. No? Kumaripas siya ng takbo. Bakit? Kasi dumaan siya sa busway na hindi naman siya nararapat. Alam nila yan, mga kababayan. No? Pero bago tayo magpatuloy, kasi sa dulo po nito, may juicy. Sana mag-stay kayo hanggang sa dulo. No? Pasensya naman po kung mahaba ang ating mga videos. No? Kasi sa dami ng ating pinapakita sa inyo, dumarami rin ang ating opinion at reaction at kwentuhan. No? Tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members. Medyo dumarami na po kayo. Marami pong salamat sa patuloy niyong pagsuporta at kahit papano, isa rin po kayo sa nagbibigay ng revenue sa atin. Ganon din po sa mga follower subscribers, mga nagla-like and share ng ating video, sa mga nagbi-video replay. Alam ko marami kayo, no? Kasi yung iba po sa inyo na nandito sa Northern America o yung sa ibang bansa na tulog, ang video premiere natin ay 9 o'clock Pacific Standard Time dito po sa West Coast. Alas 9 dito ng gabi, alas 12 ng umaga sa East Coast. Tulog yan. Tulad ni one of our friends, si Ilocana Kana, no? Si
NP, nurse practitioner po sa Ilocana Kana. So sinashoutout ko na ng maaga sa Ilocana Kana. Si Hattori, tulog din yan. Nasa East Coast din sila. No? Salamat po sa lahat ng nagbibigay, nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks. No? Ganun din po, maraming salamat sa mga katuwang natin dyan, mga regular natin sa video premiere chat box. No? Yung lagi po silang nandyan, talagang parang group of friends na po natin yan na inaabangan ng ating premiere ng 9 p.m. Pacific Standard Time, 12 p.m. Philippine Time. No? Si tulad ni Elora Liz at ang kanyang Mr. Left and Right, si Ate Marie Chris Hernandez ng North Carolina, no? Lagi pong number 1 yan na commenter sa ating video, si Ai Chang, Miyu, Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, mga naggagandahang dilag na nasa Japan. Si Kaluyal Milestan, si Kaluyal Alex Andrade, si Mami B, the ever beautiful, no? Si Ate Mighty Baisa na supporter po ng karamihan yan. Supporter siya. Lagi kong nakakasabay yan sa mga LS. Super po yan. Si Ate Rebecca Lagmay, si Twiller Wilfred, Maritel T, Priscilla Acepcion, si Ilocana Kana, si Ninita Arceo, Nilda Arceo, Ninita Omali, si RN Tusen, si Danny Reynado, si Samdi, no, na palubog palitaw, si Lulu, na lumubog, pero future president, si Lola Carclea, no, na nakakasabay ko po, na nagla-live, pero siya live, ako video premiere, kaya palagi siyang video replay. Pero ginagastos niya yung panglitsyon ko eh. Ang gastos niyo yung pampalitsyon mo sa akin. Ha? Hindi, ganyan po ang biruan namin ni Ate Lola Carclea. No? At yung iba pa po na naka-background lang dyan, maraming salamat sa inyong suporta. Okay, tuloy na po tayo dito. Ang topic natin ay ang mga ugaling palalo. Mga pasaway, sila na nga ang gumawa ng mali, sila pa ang feeling entitled. Kasi nga, feeling nila, hoy, mayamang kami, hoy, nandito ako sa highest position sa gobyerno, ganito ako, undersecretary ako, representante, senator ako, hoy, kamag-anak ko si Major General, kamag-anak ko si AFP Chief, kamag-anak ko si ganito. Hindi naman po si AFP Chief. Example lang po yun General Browner na example lang. Mga ganon na nag-name drop para lang po makalusot sa kanilang mga kabalbalan. 'Di ba? Ayan. Actually mga kaibigan, meron nga akong friend dito. Mayayaman tong mga friend ko sa Pilipinas. Pagdating dito nila, very humble sila. No, I am so glad and fortunate to have this kind of friends. Kasi sa Pilipinas talaga, walang-wala po kami. Pero meron naman tumutulong sa amin. Tito ko nandito, tumutulong sa amin. Laking pasalamat po. No? Pero sa totoo lang, wala. Tricycle driver nga po tatay ko. Sumalangit nawa siya. No? Nanay ko magwiwiting at magpapa-ending. Lahat kami public schools. No? Pero sa awa ng Diyos, tinutulungan naman kami ng mga tito namin. Pero hindi naman po sa lahat ng bagay. No? Kaya kayod marino pa rin ang tatay ko. Diba? Ngayon, itong mga friends ko dito, may mga kapit sa gobyerno. Pero sila, kinikwento nila. Ha? Yung isa dyan, may kapatid sa dating nasa OWA. Ha? Undersecretary. Pero yung mga kapatid, kukuha lang ng papel sa parang sa OWA, pumila pa sa labas. Hindi gumamit ng pangalan ng kapatid. Hindi ipinaalam sa kapatid kasi ayaw nilang yung, kaya lang naman ganyan dahil may kapatid ka, kamag-anak. At ayaw din ng kapatid na gagamitin yung pangalan niya. Kaya hindi po lahat ng nasa gobyerno, ganun ang pag-uugali. Ganun, lumapit ka, ganun. Kaya nga sabi ni Grace po, kailangan ma-experience natin yung nai-experience ng nakakarami. Pero may mangilan-ngilan na talagang mga walang pakialam. Bakit? Kasi ganito ako. Kasi kamag-anak ko si ganito. Ninong ko si BBM. Parang ako. Ninang ko si F. Elisa, gagamitan ko na ng name drop.
Kasi haba ng pila. Kasi matatraffic ako. Oh, yung kaibigan ko, tatlo sila magkakapatid, nandun pumila sa labas ng yung OWA daw dati yun ha. Hingi lang ng papel. Parang yung binibigay mo sa airport, parang ganun. Sabi nila, haba. 3 oras na, nandito pa rin tayo. Hindi na nakatiis. Sabi nga, tinawagan sila. Oy, nasaan kayo? Akala nung kapatid, nasa galaan. Andito kami sa labas ng building mo. Ang ginagawa nyo dyan? Kukuha kami ng papel. At hindi ako tinawagan. Hindi, nakakaya naman sa haba ng pila. Pero sa awa nung kapatid, kinuha. Pero na-experience nila yung haba ng pila for 3 hours. Oh, tapos lumabas na daw, naawa. Di ba? Ganun po. Pero itong mga to, nagkamali na nga, sila pa yung mapagmataas. Mamaya malalaman nyo, sa dulo ko ilalagay para mag-stay kayo kung zero yan. Unahin lang natin itong numero 7. Naalala nyo yon? Pumasok siya sa busway, hinuhuli nung MMDA, tinitikitan. Binigay niya lang yung kanyang driver's license. Nung titikitan na, kumaripas ng takbo. Ha? O, binibigyan ko lang kayo ng synopsis. O, ngayon, panoorin natin tong balita sa UNTV. Pasensya na po kayo. Under the weather pa rin. Nagpo-post nasal drip po ako. Tulad kahapon, meron pa rin ako nito. At yung sinasabi ko sa inyo, ito yun, no? Yung candy ng Vicks, Vapacool. Nabili ko po sa Costco. Ang init, mga kababayan. Pang sore throat daw pag dito daw. O, sige, try ko. O, panoorin na natin tong UNTV. UNTV, again, God bless you po. No, marami na po akong video nagamit from UNTV and PTV. No, eto po mga kababayan, panoorin natin, ha? Makbo! Iyan ang kuha ng mismong pagtakbo ng isang itim na sports utility vehicle o SUV matapos mahuling dumaan sa EDSA busway kahapon ng umaga. May plaka itong 7 na isang protocol license plate na ibinibigay sa mga senador. Iisyuhan na sana ng ticket ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang driver ng sasakyan nang bigla itong humarurot paalis. Ngayong araw, inihayag ni Senator Francis Cheese Escudero na siya ang may-ari ng plaka. Sa isang pahayag, inamin ng senador na hindi otorisado ang naging paggamit ng plaka dahil driver ng isang kaanak ang may dala ng sasakyan. Aminado rin itong naabuso ang paggamit ng plaka dahil ipinagbabawal naman ang pagdaan nito sa EDSA busway. Dahil sa insidente, inatasan na umano ng senador ang driver ng sasakyan na humarap sa Land Transportation Office o LTO para tumugon sa show cause order at harapin ang parusa sa ginawang paglabag. Dagdag pa ng mambabatas, hindi umano niya personal na ginagamit ang protocol license plates na ibinigay sa kanya. Kaya isusuko na lang umano niya sa LTO ang nasabing plaka ng nahuling sasakyan. Pinuri naman ng senador ang otoridad sa pagsisiguro na nasusunod ang traffic rules at regulations sa Metro Manila, anuman ang ranggo o posisyon ng lumamag na motorista. Sa huli, humingi ng paumanhin si Senator Escudero at nangakong titiyakin na gagamitin sa tama at naaayon sa panuntunan ang protocol license plates na ibinigay sa kanya. Patuloy ang paalala ng Department of Transportation na mga otorisadong sasakyan lamang gaya ng mga lehitimong ambulansya na may sakay na pasyente, fire trucks at sasakyan ng Philippine National Police na mayroong operasyon o re-respondehan ang pinapayagang dumaan sa EDSA busway. Pinahihintulutan din na gumamit ng EDSA busway ang sasakyan ng Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. O, ayan po. So, nakilala na po kung kanino yung sasakyan. Kay butihing Senator Cheese Escudero. Ayan. So, at least, hindi na pinatagal. I commend Senator Cheese Escudero. I-reiterate ko lang ha, yung kwento ko kay Senator Cheese. Nakita ko po yan si Cheese Escudero way back, I think, 7 years ago. Diyan po sa Baguio City nung nagbakasyon kami. Kwento ko lang ha. Diyan po sa isang magandang hotel. Yung naalala nyo yung sa ABS-CBN pa na telenovela ni Enrique Hill at ni Liza Soberano, yung Forevermore. Sabi ko sa misis ko, gusto kong puntahan yung hotel na yun. Kung totoo nga. Totoo nga. Nakapag-book ako.
One night lang kami, tinry ko lang. Nung gabi, nung morning na, kasi may libreng breakfast, bumaba na kami, dala-dala ko pa yung, 3 years old, magti 3 years old pa lang yung anak kong si AJ. May pila. Ito si Cheese, ito ako. Katinginan kami ni Cheese. Teka muna, na-recognize kito eh. Iniisip ko, sino ba to? Sabi ko. Bigla ko nakita yung pangalan, yung ganito. Cheese. CHIC. Sabi ko, Cheese Escudero. Ganun lang siya. Hindi ko alam, may mga bodyguard pala. Hawak-hawak ko yung anak ko. Kumbaga, magkakaano kaming papasok. Buffet yun eh. Sabi niya sa akin, ganon, yung gesture na ganon. Sabi ko naman, ganunan kami. Para kaming nasa daan. Mauna ka na. O hindi, ikaw mauna ka na. Bila sabi ko na lang sa kanya, you go ahead. Sabi ko gano'n. Yung mga bodyguard niya, tingin sa akin. Tapos, pasok kami nila misis. Yung driver namin, actually kapatiran namin sa church yun. Nahiyang sumabay sa amin sa pagkain. Kasi nung sabi ko, alika, bakit? Meron tayong personality dito. Sino? Isang senador. Ay ko, sino? You know, sabi ko, si Cheese. Alam mo ginawa ng driver namin? Imbis na kumain dun sa buffet, libre yun eh, kasi kasama sa, sa hotel. Alam, ginawa, sabi sa akin, bigyan mo lang akong pera, pangkain dun sa labas, doon ako kakain. Sabi ko. Mag-aalmusal na lang daw siya sa labas ng hotel, hahanap. Sabi ko, bakit? Huwag na, basta, sabi niya. Bas siya. Ngayon, nung paupo ako, si Cheese Escudero. Sinisipat ako. Ako, itsura ko, naka-short. Amboy nga eh, naka-short. Siya nakapantalon, disente. Kasi matangkad din ng konti si Cheese. Hindi, matangkad ako ng konti. Ganyan. Pero, sino ba asawa nito? Iniisip ko kasi hindi ko kilala. Kakatinginan kami ni Cheese eh. Nagtitigilan kami. Kung pwede nga lang siguro magpa-autograph, hindi ko naman siya idol nun eh. Pwede pa kung si Heart, ibang ilista. Sabi ko, hi Heart, pa-autograph. Tapos lakas manigarilyo yan si Senator Cheese. No? Yun lang yung kwento ko. Yun ang kita ko, senador. Dami rin bodyguard eh. No, tapos, etong kay Cheese, tama naman, I commend him na lumabas ka agad. Hindi na pinatagal. But, ang problema ko, mga kababayan, ang komento ko. Sino yung driver? Kamag-anak daw. And the same thing is, bakit kung hindi ka pa mahuhuli yung sasakyan na yun, hindi mo isosurrender yung 7? Hindi naman daw pala niya ginagamit. Mga kababayan, hindi niya ginagamit. Ha? Bakit hindi mo isurrender? Bakit kung kailan lang mahuhuli, doon mo isosurrender? O diba? Pag hindi nahuli, tuloy ang ligaya. Diba? Sabi nga ng Eraserheads, ligaya. Asahang iibigin ka. Diba? Tuloy ang ligaya pag hindi nahuli. Pag hindi ka nahuli ni Mr. o ni Mrs. sa kulasusi mo, tuloy ang ligaya. Heavenly. Parang kasama mo si Kibuloy. Di ba sabi niya, hindi daw man niya ginagamit. Kamag-anak. Ha? Nakita nyo yung pribileyo? Kita nyo? Ha? Sinasabi nga ng iba, si Heart ba yun? Kaya hindi makapagbaba ng bintana? Or sino ang sakay? Di ba? Sabi lang ni butihing Senador Escudero, kamag-anak. At isosurrender. Pag mo na isurrender, Senator, kasi ganun din naman yung ibibigay sa'yo, di ba? Sa EO56, ang kailangan mo na lang is diligently, dapat ikaw lang. No? At kung pwede kang mag-authorize, no? Kung pinayagan naman kayo to authorize, maybe yung may bahay mo, si Heart. And that's about it. Kayo lang ang pwedeng gumamit niyan. Di ba? Hindi na yung, oy, kamag-anak, ganito. And be mindful also that you are a senator.
No? Kayo ang mga leader ng bayan. Tinitingala kayo. Ginagawa kayong example. Maging halimbawa kayo na pag may gagamit ng sasakyan mong may numero 7, no, 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 no. You're not authorized to use that car because my privilege plate is in there. Eh kung gumawa ka ng kalokohan, di ikaw ang mapupuntuhan? Di ba nakuha nyo yung ay sinasabi ko? Ha? Nakukuha nyo yung punto ko? Kaya nga ako minsan dito pag sinabing, oy, don't use it. Don't use it. It's my name in there. Use your own. Ganon ako eh. Kasi hindi ko kilala eh. Eh kung gumawa ng kalokohan yon at na sa akin pangalan yung naka-address yung ano, eh di ako ang mapuputukan tulad nitong kay Cheese. No? Buti nga't nag-come out na kaagad si Senator Cheese Escudero. Otherwise, kung tumagal pa ito, ang iisipin ng tao, baka inaareglo na yan. Ganon. O at least, nakita nila ang sentimiento ng tao, maganda ang layunin ng Pangulo diyan sa kanyang AO at EO 18 and 56 respectively, di come out clean. 'Di ba? At least kahit papano nagpaliwanag siya. Ang masakit lang is you did not diligently do yung mo na wag ipagamit. Hindi ko mabanggit na ako na ang tawag doon, nabi-brain part ako, mga kababayan. No? Kayo dyan, mga kawani ng gobyerno, be mindful. Pag inisyu lang sa'yo lang. Kasi, yung mga lower license plate na yan, it's only for your own usage. No? Ngayon, kung may gagamit na iba, sabi mo no. Hindi sa pinagdadamot mo. You are just protecting your image as a government official. Kasi yan, numero 7, numero 4, di ba? O 3 si Senate President, 4 si House Speaker. Basta binigyan ka ng lower number, maging responsible ka and be accountable for it. For how do you gonna do that? No? Kung may gagamit ng sasakyan mo na hindi mo naman pinayagan, wag. No? Wag mong isa lang alang yung iyong pagkatao diyan. O tulad niyan, di ba? Iisipin, ikaw pala Cheese Escudero yan. Tapos, saan mo lang isusurrender, hindi mo naman pala ginagamit. Saan mo lang sasabihin na isusurrender mo pa. Di ba? Wag mo na isurrender. Ang gawin mo na lang, keep it. Sa akin lang keep it. Because bibigyan din naman kayo. Pero, be mindful. Maging responsable ka. Di ba? Kamag-anak. Sino kamag-anak yan? Malay mo, pinsan niya. Malay mo, wala naman, baka driver lang. Sa laula yun. Kung nahuli, wag nang tumakas. Parang si Chavit, nag-apologize, pero mali pa rin. May blinkers ka pa rin, Sir Chavit Singson, tanggalin mo na yan, bawal yan. Walang exemption to the rules, Maski na ikaw ay Ilocano at kakampi ng Marcos, no. Maday, sabi nga nila, sabi ni Mrs. Maday, hindi, nakuha nyo yung punto ko, mga kababayan. Kung hindi pa mahuhuli, hindi isusurrender. 'Di ba? Hindi magsasalita. Walang pagkukusa na lang na since hindi mo naman pala ginagamit, isurrender mo na lang kaagad. Kaysa naman magamit ng iba at yan ang nangyari. Gets ninyo yung punto ko? 'Di ba? Very dilly-dally. Masyado kayo yung manyana habit petiks. So ayan. Kung sana maging lesson 'yan sa iba pang mga merong mga lowered number, no? Pero yung iba diyan, minsan takip butas. Pero again, I commend Senator Cheese Escudero, no? At least lumantad ka at pinayuhan niya pa, no? Hindi niya kinokonsinti yung sino man yung kamag-anak niyang sumuway. Dapat yan stiffer penalty. Lakihan niyo po kasi LTO, no? Yang governing body na nag-aano diyan sa busway, no? Ang maganda pa, lagyan niyo sila ng metered, no? Yung metered, alam niyo busway lang, no? Busway. Parang example lang, di ko kasi nabi-brain part ako . Yung dito, si Kuya Danny, yung mga nandito sa sa California. Dito po sa California, merong special lane na tinatawag na carpool lane.
Okay, 2 or more persons yan. Alam yan. Tapos may signage yan. 2 or HOB, 2 or more persons. Pero pag ikaw ang violator, $500 na po eh. Pero alam ko, depende pa sa county. Tapos, aside from carpooling, ito, nadaanan ko to dyan sa, pumunta kami ng San Jose and Napa Valley. No? Dyan sa Highway 80. No? At along 680, yung mga taga-norte. Biruin nyo may fast track. Yung fast track po, para po yung carpool. Pero, hindi ka pwede doon kung wala kayong meter. Yung parang ididikit yan sa sasakyan mo para pag dumaan ka, oy, meron siya niyan, member siya niyan, nag-ano ka para makadaan ka ng mabilis. No? Ako hindi ako pumapasok doon eh. Kasi matitikitan ako. Bakit? Maski na walang pulis, may camera po. Nahuli ako dyan minsan. Nung magpapapassport kami sa LA, biruin nyo nahagip ko lang. Parang sabi ni Chabit, nahagip ko lang. Tapos lumabas din kaagad ako. Hindi ko naman alam na fast track pala yun. Maya-maya 2 weeks after, nakatanggap ako ng letter from yung sa fast track. Tina-charge ako ng $60. Eh magkano lang yon? $1.75? Sa violation. O sabi ko, kitang-kita yung license plate eh. Mga kababayan, nayari ako sa license plate. Talagang, license plate ko nga to. Ako nga yung driver. May picture. Oo. Sana ganyan ang gawin nila. No? Kaso, sa atin nga alam nyo na, minsan, walang license plate. Paano mo ano yan? Diba? Sana magandang yan yung sa traffic natin, sa LTO. No? Para kung halimbawa, naka-break yung mga bantay, yung mga maghuhuli, o at least nakamerahan ka na, huli ka, pumasok ka talaga, wala kang kawala. Kung hindi naman siya ambulansya, hindi siya emergency personnel, o mga bus, o yung mga may pinapayagan nila, 1, 2, 3, 4 na lower license plate, huli siya. Meron pa nga akong isang instance yung dito. Meron pong mga toll, yung toll, galing ako Chula Vista. Siyempre, dadaan na ako dito sa tollway na 125, go to 54, and then to 8, no? Kasi papuntang Arizona. Nagbayad ako ng $2.50. Kaso hindi ko maabot. Naglalagay ako ng coins binabato ko, kaso hindi ko maabot. Tinanggal ko yung seatbelt ko, tapos binuksan ko yung pinto ko. Nung nag-green na siya, nagsi-seatbelt pa lang ako, tapos naka-park ako. Biglang nag-red. Kuryari to. Ang bilis naman. Sabi ko, wala pa yata 30 seconds yun. Paano naman ako makakaganito? Hindi siya nagbigay ng receipt. Kwento ko lang yung mga ganyang senaryo sa traffic. 2 weeks after, pinadalan ako nung company na nagmamanage nun. Sabi sa akin, di ka nagbayad ng toll. Your penalty is $65. Sabi ko, $65, nagbayad naman ako. Sabi ko, sinulatan ko. Kasi yung sasakyan namin, co-owner yung tito ko kasi kasama namin siyang bumili ng sasakyan, co-owner siya. Galit na galit yung tito ko. Hindi ka daw nagbayad dito. Sabi, bakit nang pumunta na naman to dito? Sabi, binayaran ko yan. In-explain ko sa kanya, sagutin mo. Sabi ko, sinagot ko talaga. Ang sabi ko, if you have a camera installed on your toll, sabi ko, you will see me putting that freaking coin on the box without my seatbelt and my car door open. Because the placement of your toll is so hindi maganda, hindi convenient sa driver. Padalhan niyo ako ng picture na hindi ako nagbayad. Sabi ko, nagbayad ako, I have a witness with me. Alam niyo, nung pinadala ko yon, a week after, pinadala na ako ng letter. Dismiss. Di ba, Kuya Danny? Ate Rebecca, yung mga nandito, dismiss. Talagang ginastify ko. Kasi kung mali naman ako, sige, bayaran ko. Pero alam ko tinandaan ko talaga, sabi ko mali ito. Kasi incline siya, nakaganon siya. Tapos nandito yung machine. Paano mo maaabot?
Siyempre, magbukas ka ng pinto, mag-unbuckle ka. Tapos pwede ba akong tumakbo na naka-unbuckle ako? Pag nahuli ako, di mas lalo pang mapriso ako, bawal yun. Sabi nga nila, click it or ticket. Di ba? Di mag-click it na lang ako. Alam niyo yung click it? Yung click. Meron po dito yun. Di ba? Kaya ito sana kung hopefully in the future ganun sa atin na magkaroon ng mga ganyan. Di kaya loko-loko tong mga to no? Nakakaasar Ngayon, ano po ang mga komento diyan ng mga ibang mga mambabatas? Kasi dati teka muna. Ano ang sabi ni Escudero ha? Para po siyang si Hello Garci. I am sorry. He apologized. That's good. Commendable, ha? Yun lang ang masasabi ko. Commendable. Pero nag-ala Garci. I am sorry. Ngayon, aside doon sa tatlong senador na umu-oo sila doon sa AO ng Pangulo na bawal na ang wangwang, si to recall, si Senatora Grace Poe, Joel Villanueva, and JB Ejercito, yung ilan din pong mga magbabatas, muang they are approving the AO 18 of our President. 18 nga ba? Tama, di ba? 18 ba o 08? Yun na yun. Nakalimutan ko na naman. Talagang nabibrain. Tama, AO 18. Nabibrain part po talaga ako, no? Kasi sabi lang po dyan sa politiko, lawmakers loud Marcos ban on government use of car sirens and blinkers and whatever have you. So, sino po yung mga nanditong mga lawmakers? Si Ever Beautiful, si House Deputy Majority Leader and PBA Party List Representative Margarita Migs Nograles. So, ayan po, umuo po siya dyan. Si Ako Bicol Party List Representative Jill Bungalon. Ayan, sila po. Si Taguig City Representative Pami Zamora. Umuo po sila. Sino pa ba nandito? Si Representative Sia Alonto Adjong, okay din po siya. Si La Union Representative Paulo Ortega. Ang dami po, karamihan po mga nasa Kongreso. Ang aming representante na si Jay Konghun. Representative Konghun, sabi mo nagbigay ka ng mga ayuda sa seniors. Tatanungin ko po ang nanay ko. Nagbigay daw po si Representative Konghun ng ayuda sa mga seniors sa amin sa Gapo. Matanong ko ang nanay ko, pag ang nanay ko hindi nabigyan, yari ka sa akin, Congressman. Si Davao Oriental Representative Chino Miguel Almario, yan po, sila po, no? Madami po, no? Atong kongreso natin, they are pro-admin, no? Huwag kayong mag-pro Duterte. Lahat ng pro Duterte, tandaan ninyo, baka mapabilang kayo sa mga pinklawan at dilawan na nandoon sa burak. No? Yung mga hindi po kayang suportahan ang administrasyong ito at ang sinusuportahan ay ang mga Duterte, basura nyo. Kasi yung mga dilaw, umuo na sila Diba? Si Rowena Guanzon nga. Si Rowena Guanzon, sabi niya, sa kanyang TikTok account, maraming ayaw ko kay Marcos Jr. Diba? Fierce critic, binaboy nga ni Guanzon si Pangulong Bongbong Marcos. Pero pagdating sa paninindigan natin sa West Philippine Sea, kakampi siya. Diba? Tayo kasi, tayo dapat magkaisa tayo. Isang tabi nyo muna ang kulay ng politika nyo pagdating sa pinagtatanggol natin ang soberenya natin sa ating West Philippine Sea. Pinagtatanggol natin ang ating bayan mula sa mga mananakop. Yun, walang kulay-kulay muna. Walang traiduran. We will stand united as one. Divided we fall. Yan po ang gustong gawin ng China. They keep dividing us through the use of the Dutertes. Yan. Kaya tingnan nyo, sabihin nyo makadilaw, ang dami ng dilaw sa gobyerno, ang daming ganito. Kung tumutulong naman sila sa gobyerno ngayon, naniniwala sila sa pamamahala ng Pangulong Bongbong Marcos, so be it. Diba? Hindi natin dapat yung ginagawa ng gobyerno na nakakabuti sa atin, itang tabi nyo ang kulay. Ngayon, kung yung kulay na yan patuloy pa rin
parang tae, parang burak, talagang batikusin natin. O ngayon, sinong kabati-batikos? Di sila digong. Sila ang sell out Sila ang traidor. Sila pa ang mapagmayabang. O napanood nyo yung video ni Digong, di ba? Paano niya minura, inalipusta ang Pangulo? Nakakahiya. Di ba? O ito, balik tayo dito sa mga wangwang muna. O, pasensya naman po kayo. Sabi naman ni JB Ejercito, di ba kahapon, the feeling of entitlement. O ito po, dinagdagan niya pa yung komento niya. Sabi niya sa Politico, nakakahiya sa mga tao. No car sirens for JB Ejercito. Correct. Kasi naman, sabi nga ni Grace po dapat maramdaman nyo rin yung nararamdaman ng tao. Privilege na nga kayo di ba? Meron na nga kayong lowered number kung saan kayo pwedeng dumaan di ba? May privilege kayo. Sa totoo lang sa totoo lang ito mangyayari to. Sabihin nyo walang wangwang, walang sirens, walang whatever. Pero pag nakita ng mga MMDA, nakita na-advise ang pulis na, sir, may daraan pong personality, ganitong numero. Aantabayanan yan. Aantabayanan yan. Baka escortan pa nila yan. O pwede naman mag-escort ang pulis kasi sila lang ang authorized na magwangwang. Di ba? Pero hanggat walang halimbawa immediate engagement, you should go with the flow of the traffic. Walang pribileyo. Ganun yan. Sinusuportahan po ni Senator JB yung panukala, yung order na pala, hindi na panukala, sorry. Yung order ng Pangulo dyan sa AO18. Nakakahiya. Talagang nakakahiya. Kaya makakapal na lang ang mukha ng mga susuway talaga. Dapat yan i-call out natin ng i-call out. Sunugin natin sa social media yung gagamit ng wangwang. Pag si Amy patuloy na gumagamit, ay isite nyo ng isite. Maraming pera yan. No? Daming kinita ng kanyang mga walang kwentang pelikulang made in Malacanang. Hindi naman daw pala totoo lahat yun. No? Niloko lang tayo ng mga gago. Okay? Ano naman ang sabi ni Bato? With wangwang ban, Bato de la Rosa says politicos should leave home early to avoid traffic. Correct. Kung nagagawa ng ordinaryong mamayang Pilipino na gigising ng 2 o'clock ng umaga para mahabol yung bus nila para maiwasan ng traffic, so be it with you guys. You have drivers. No? Ang lalaki pati ng sahod nyo. Whether you go in or not to your work, you are compensated well. Pero yung ordinaryong mamayang Pilipino, pag hindi makapasok, no work, no pay. Pag na-late, baka kaltasan pa. Kakastiguhin pa ng amo nila. Diba? Tama siya, si Bato. I agree with this time with Bato. Lalong-lalo na kay Grace po, you should experience ma-experience nyo yung na-experience, ang hirap Englishin, no? Ay, tiyang. Ma-experience ninyo yung ine-experience ng mga ordinaryong Pilipino. Ako nga dito, ako na naman, siyempre ako lang naman bida dito. Nung bago ako dyan sa aking employer sa LA, wala akong kotse. Hinatid ako ng tita ko dyan sa kapatid niya sa LA, sa Artesia, pero yung trabaho ko sa Burbank. Alam nyo ginagawa ko? Gigising ako ng maaga, nahihiya ako dun sa kapatid niya. Dito sa Amerika, walang jeepney, walang tricycle. Sinabi lang sa akin, ito Tokis ito yung bus route, ito yung oras. Pag nalagpasan ko tong oras na to, I will wait for another 30 minutes. Wala nang iba. Hindi mo kayang lakarin kasi ang lalayo. Gising ako maaga, aanin ko yung bus. Tapos sasakay ako ng tren sa Union Station sa downtown LA. Kukunin ko yung red line and then I'm gonna go stop at the Universal City. Tapos magbabas ulit ako. Yung po yun. Di oras ang bus. Totoo po yan. Di ako magsingaling. Kayong mga nandito at mga nakapag-tourist, alam nyo yan. Hahabulin nyo ang bus. Pag naiwanan kayo ng bus, wala na. Pero pag tren, pag tren, yung mga trolleys, yan. Meron yan, dumarating yan. Pero di oras din yan. Nung lumipat ako ng LA, wala pa rin akong kotse. Kinuha ako ng bus schedule. Nagigising ako ng 3 o'clock ng umaga. Kasi ayaw kong malate sa trabaho. The same route pa rin ako, pero malapit-lapit na lang ako sa downtown LA. Dumadaan ako sa Skid Row. Sa downtown LA. Nakikita ko yung mga Skid Row. Diba? Napagtripan pa nga ako dyan sa yung Amtrak station, pauwi ako ng San Diego kasi wala akong kotse.
Dala-dala ko yung luggage bag ko. Eh, peke lang yun eh. Nabili ko yan dyan dati sa Divisoria. Pinag-trip-tripan nung Meksikano. O sabi ko, oh, you have a nice bag. Tinitignan ako, sinusundan ako. Sabi ko, sige, sumunod ka. Hambalusin ka agad kita nito. Oh, mga power tripper yung mga nandyan eh. Lalo na dyan sa downtown LA. Sabi nga sa akin nung landlord ko, ay Tokis, pag gabi wag ka nang lalabas dito. Huwag kang pupunta dyan sa park sa baba. Kasi may naninirador dyan ng mga, yung away din, mga gang. Eh, hindi ako lumalabas noon. Nandyan ako dati sa Rampart, Alvarado. May bahay kubo dyan yung kainan ko. Ay, yung mga nakakaalam, tiyak, alam na alam nyo yan. Meron akong suki dyan na nagsiserve talaga sa akin, si nanay. Oh, kilala niya. Kaya nung binisita ko sila noon eh, kilala kita, sabi ko. Oo, sabi ko. Asa ka na? Balik sa Diego na ako, sabi ko. Wala na nanay mo. Sabi, ano nangyari? Umuwi mo ng Pilipinas, sabi sa alam niyo naman tayo, matokis, kaya nga simple tokis eh, di ba? Matokis nga. O ayan, tama po si Bato. Hindi ko na po sasabihin pa yung sinabi niya. Diyan pa lang sa title, you should leave home early. Ayan, mga politiko. O, kung wala naman po kayong sasakyan, eh baka naman pwede kayong sabi nyo, Sir Benhar, baka pwede mo naman akong pahiramin na sasakyan. Pag mayor ka, wala kang sasakyan. Baka pwede naman ako bigyan ng motor. Eh, pero kawawa naman, no? Malay nyo, yung pag ganun, walang safety, nakakawa. Pero, iris what iris, di ba? Now, eto pa, dagdagan pa natin, lahat yata politiko. Ano naman ang sabi ng House Secretary General? Di ba kasi, nahuli yung 7. Meron niya yatang nahuling 8. Mga loko-loko eh, no? Vehicles using Protocol 8 Plate 8 should be apprehended. Eh, yari kayo, House Secretary General. Hindi lang daw yung papasok sa busway. Pag may nakita kayo, yung police o kaya yung MMDA, LTO, pag may nakita kayong license plate 8, hulihin ninyo. Ay, sino ba yung license plate 8? Eh, di ba mga House of Representative members yan? O, yun. Anong sabi niya? House Secretary General Reginald Velasco said on Friday that the House of Representatives under the leadership of Speaker Ferdinand Martin Romualdez has not, remember this, has not authorized the use of Protocol 8 plates for the vehicles of its current members. So wala palang numero 8. So kung may numero 8 gumagala dyan sa daan, tiyak yan. Anomalya yan, fraud yan. Kasi wala naman palang Protocol 8 na pinapayagan si House Speaker. These plates hold no official sanction from the House and are not to be considered legitimate. O ang tanong, saan sila nakakuha ng plate na yon? Sa LTO? O, talaga tong LTO, dapat talaga kung ganun ha? Hoy, DOTR, kung meron man niyang mahuling ganyan, ano? The House has an existing agreement with the MMDA wherein drivers found using plates with the number 8 will be apprehended and such plates will be confiscated promptly. O ayan. Velasco stressed that the unauthorized and illegal use of special plates is a matter that should not be tolerated and it poses a threat to public safety and undermines the integrity of the vehicle registration system. We urge all individuals to comply with the law and refrain from engaging in such activity. We expect all members to uphold the highest standards of integrity and adherence to the law. We remain committed to ensuring accountability and transparency within the House of Representatives, and we appreciate the cooperation of all parties involved in upholding the rule of law. Okay, sana ganun din. Magbigay din ng pahayag yung sa Senado through the advice of Senate President. O di ba? At least itong sa Kongreso, they have a highest respect, highest regard to their speaker. They are supporting their speaker. Kaya ganito po. At also, kaya ito, naglabas lang ng mga ganitong statement. Remember, bago tumulak papuntang United States ang Pangulo, nagkaroon po sila ng meeting dyan, yung tulad ng sinasabi ko dati, sa isang gymnasium, I think sa San Juan. Ano po, public.
no? Public meeting yan. Nagbigay ng mga saloobin yung mga tao, kung paano yung nararanasan nila sa traffic. Kaya ang gusto kasi ng Pangulo, maibsan ito eh. No? At nakita nga nila isa sa mga reason base doon sa ano ng AO18 that being ginagamit ito ng walang pakundangan. Itong mga wangwang at yung mga numbered na yan, dapat yung totoo lang. Ngayon kung merong yung mga personnel ng mga senador o sa Senate o sa House of Representatives gumagamit ng ganyan, di kayo pwede. Wala kayo dun sa listahan. Unless otherwise you are authorized to use it, you have the proper documentation that you are authorized to use these lowered number plates. Di ba? Otherwise, kalaboso kayo. Dapat stiffer penalty. O, magkano lang ba ang multa? Tulad nung nahuli dun sa 7. Tulad nung nahuli si Chavit, magkano ang multa? 500? Gawin yung subukan nyo. Gawin yung 10,000. The maximum 50,000. Ewan ko lang kung may magkamali pa dyan. Sa totoo lang, oo. No? Tapos yung mga kurap na mga LTO officers, mga kurap ng mga nasa daan, yung mga, tawag ba doon, mga MMDA, bigyan nyo rin ng stiffer penalty. Dapat may pagkakakulong. Ganyan. Di ba? Yan ang yan ang mahirap eh. Kasi meron pa rin mga sa laula, may mga ahas at buwaya. O ngayon, gusto ng Pangulo, di ba sabi niya, meron nga siyang vlog. Napanood nyo yon? Punta kayo doon sa Bongbong Marcos official Facebook page. Yung huling vlog niya about trapiko. Ano sabi niya? Kailangan natin ng disiplina. Disiplina. Di ba sabi natin paulit-ulit? Sa ikauunan ng bayan, disiplina ang kailangan. Nawalan tayo ng disiplina eh. Di ba? Akala natin, magaling si Digong, diktador eh. Hindi pala. Wala rin disiplina, si Kupal. Hindi niya rin naipatupad yung kasi AO lang naman yun. O EO lang ni Panot, pwedeng i-reverse ang EO eh, by another EO eh. O di ba? Pero, yung presidential decree, patuloy pa rin nilang ginagamit. Yung PD number 96, series of 1973, di ba sinabi yun ni Colonel Jim Fajardo? Nung binanggit niya yung AO18 and it was also included in reference to AO19 o 18 yung number 96 series of 1973 na ginawa pa ni Apo Lakay. 'Di ba? Ibig sabihin hindi rin pinapatupad ng ating mga law enforcement itong PD na yon. Kailangan pang gumawa ng AO o EEO, 'di ba? Kung ipatupad nyo lang 'yan, no? Talagang ipamalas nyo na kayo ay nasa authority but don't use too much force. Unless otherwise, natitreat na ang buhay ninyo. Parang dito. Traffic lang. Ang pulis nakaganon yan. Yung ready, no? Kaya ako, pag ako nun, in-advise ako, pag na-pull over ka ng pulis, don't make any sudden movements. Antayin mong dumating siya at ipaalam mo yung gagawin mo. Sabi mo, I'm gonna get my registration on my glove compartment. Okay. Ang pulis dyan, nakaganon yan. Naka-ready yan. Kasi hindi niya alam kung anong laman talaga ng glove compartment mo. Pag nakakita yan ng baril, ay nako, bubunutan ka niyan. Oo. Kaya ako, nung huling pull over sa akin, you're doing 86 in 70. Huli ako. Sabi nga, I'm gonna pull out my wallet. Sabi ko, it's on my back pocket. I'm gonna get my driver's license. Go ahead, sir. Sabi ko, tinitignan ko yung pulis, nakaganon talaga. Nakaganon. Okay, I'm just gonna make, sabihin ko na lang dito, nag-80 ka. Bait ng pulis eh. Huli ako dyan sa bundok papuntang San Diego. No, inovertakean ko kasi yung truck. Ang bagal-bagal niyang paakit ng bundok. Ako nahuli. Kita ko nung sumunod, umilaw siya. Ay, huli ako. Sabi ko sa misis ko, huli ako. Ano ba speed mo? Naka 86 ako eh. Tanga. Natanga pa ako. Ay, eto na. Eto pa, ha? Natapos yung 7 sa busway. Another biatch. Eto na, sasabihin ko na sa inyo, unahan ko na kayo. This freaking woman, no, has the audacity to say these words sa nanghuhuli. Sorry, ang kati. Nanghuhuli sa kanya. Ha? Pumasok po siya sa busway. Tingnan nyo kung paano siya kabiatch. White trash. No? Gaga.
Dapat kang i-unmask kung sino ka. Bakit mo kasi tinakpan ng mukha? Ha? Tingnan nyo. Gusto kong malaman ng mukha nito. Ang kapal ng mukha mo. O ito po. Sa UNTV ulit, no? Pasensya na po kung mahahaba ang vlog natin. Kinako ni Major General Reyes. Hinarang at pinara ng mga operatiba ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ang isang babaeng motorista na dumaan sa EDSA busway kagabi. Nangyari ang insidente bandang alas 6:35 sa may southbound lane ng Guadalupe Station. Nang sitahin ang lady driver, tumanggi itong ibigay ang kanyang lisensya sa traffic law enforcer. Sa halip, nagpakilala pa ito na miyembro umano siya ng Armed Forces of the Philippines at pamangkin ng isang police general. Giit pa nito, isa umano siyang PhilAm o Filipino-American at galing siya sa balikatan exercises. So, wag mo akong aanihin. I'm military. I'm from Armed Forces of the Philippines. I'm Filipino-American. I'm pretty sure balikatan. Ngunit nanindigan ang mga tauhan ng SAIC na bawal dumaan ang mga pribadong sasakyan sa busway. Kaya ipinaliwanag nila na dapat siyang bigyan ng violation ticket, ngunit nagmamatigas pa ito. Ay, sila ko ka ng ticket. Akin na. Pero kailangan mo confiscate ko yung license No, 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 no. Don't confiscate my license. Don't confiscate my license. No way. Ma'am, LTO digitalize po kami na may karapatan po kami kumuha ng driver's license. Ayoko, hindi ko binigay. That's why next time hindi na ako dadaan dito. Sorry. Bigyan mo na yan sa akin. Nagpapasorry na ako. Meron tayong ambulansya sa likod. Akin na, nagpapano lang kayo eh. Ayon sa SAIC, makikipag-ugnayan sila sa Land Transportation Office para ma-issuehan ng show cause order ang nasabing motorista at pagpaliwanagin. Ngunit iginiit ng mga otoridad na magiging patas sila sa pagpapatupad ng mga batas trapiko, anuman ang estado sa lipunan ng isang motorista. Samantala, hindi pa nagbibigay ng pahayag si Police Major General Mario Reyes matapos na gamitin ang pangalan nito ng babaeng nahuling dumaan sa busway. Hanggang sa mga oras na ito ay wala pa ring sagot si Major General Reyes sa mensaheng ipinadala ng UNTV. Si Major General Reyes ay Director ng Directorate for Plans ng Philippine National Police. Sa panig naman ng Armed Forces of the Philippines, sinabi ni Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad na inaalam pa nila kung talagang miyembro ito ng AFP. Gayunman, hindi anya nila kukonsintihin ang maling nagawa nito at kailangang panagutin miyembro man siya o hindi ng AFP. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. O, yan po, mga kababayan. Di ba? Nakakapanggigil. Ang sarap mong jombagin, putang ina mo. Ang yabang mo. Narinig niyo yung sinabi niya? Hindi na ako ulit dadaan dito. Ibig ba sabihin, patuloy-tuloy ka lang nakakadaan dyan, pinapabayaan ka ng mga dating enforcer? Kasi sabi niya, ulit eh. O baka first time niya. Pero tanga ka ba? Hindi ka ba nakakabasa na bawal dumaan doon? Mukha naman siyang, aral. Yan ang tinatawag natin na entitled, no? Na mga matatapobre. Pinagmamalaki niya si Major General, name drop. Nag-name drop. Si Major General daw, yun, panood nyo na, balikatan daw siya, nag-aano siya sa balikatan. So what? Military siya, so what? No? So what? Sinasabi mo, PhilAm ka? FU, freaking bitch? Kakahiya ka bilang isang PhilAm. Kung totoong PhilAm ka at naranasan mong pumunta dito, tumira dito, alam mo ang batas trapiko dito sa Amerika. You have to follow the traffic laws. Do not enter is do not enter. Di ba? Simple. So therefore, ikaw, defiant ka dito sa Amerika. Ewan ko lang kung bumulagta ka. Kita niyo yung ugali niya? Pag nandito yan sa US, law-abiding. Pag nasa bansa na, lawless. Hindi alam sumunod sa batas trapiko. Sa palagay mo ba, tanungin natin siya, yung biyats na yan. Bakit nyo kasi tinakpan ng mukha eh? Tatakot kayong madimanda? Kayo pa natatakot madimanda? Adult na yan. Di magdemanda siya. Siya pa ang mataas ang niya? Ginagampanan lang ng mga nanghuhuli sa kanya yung mandatong binigay sa kanila.
Sa palagay nyo, pag hindi siya tinikitan, hindi ginawa ng officer yung trabaho niya, sino mapuputukan? Yung babae o siya? Yung officer? Eh di yung officer, baka matanggal pa yan, masuspindido, o kawawa naman. Di ba? And then you have this audacity to say what you have said? Di ba? Ano, hindi ko bibigay lisensya ko. Eh, karapatan nila eh. Ayun ang batas sa atin. Why can you not follow the rules in that country? Pilam ka? Pinagmamalaki mo? So what? So what? Kung ako dun sa officer, okay, so what? I am just, ng trabaho ko. So what? Who are you? Nakakotse ka? Who are you? Alta ka? Who are you? Militar ka? Who are you? You violated the law. Di ba? Kung hindi mo, ignorance of the law, excuses no one. Hey, bitch! Di ba? White trash ka, gaga. Punta ka dito sa Amerika. Oh, punta tayo dyan, magkita tayo sa National City kung taga dyan ka, yung tug kita sa Ribulto no Rizal para magkaroon ka naman ng talino. Ang yabang. Ginamit niya ang balikatan. No? Ibig ba sabihin, pag balikatan ka, pilam ka, militar ka, privilege ka na? Eh, bawal yung pinasok mo, busway. So therefore, illiterate ka. Matalinong bobo ka. Dahil yung simpleng instruction, you cannot even follow. Tapos, balikatan ka, pinagmamalaki mong balikatan ka, so what? So what? Oh, kayo dyan, kung yan nga ay taga-balikatan yan, baka member ng, military ng Amerika, ha? Kastigo mo yan, DND, si Defense Secretary Lloyd Austin. You don't have manners, freaking bitch. Diba? Kung dito yan, defiant siya, nakaposas na siya, pero dito yan, maamo yan. Thank you, officer. Ganito. Kasi dito, hindi talaga nila confiscate ng driver's license mo. But you gonna get a ticket. Okay? Kasi kailangan mo driver's license mo para pag nahuli ka ulit, another ticket. Pag nahuli ka, another ticket. Sa atin kasi, kinokompis ka. Why can you not follow the simple rules? Different countries has different rules. Di ba? Tinuturo yan sa inyo kung balikatan ka. Di ba? Kung military ka, pupunta ka sa ibang bansa, you have to follow, abide with the rules of that country. Eh bakit kayo, ang kakapal na mukha nyo, yung mga kapwa Pilipino na andito lang sa Amerika, uuwi ng Pilipinas, kala mo high and almighty na. Akala mo sila na ang hari, kaya po napupulaan ang mga Amerikano dahil sa mga ugali rin nating mga kababayan, nakala mo pagdating sa Pilipinas, ang yayabang. Ay hindi, meron akong ganun sa Amerika, may ganito ako sa Amerika. Akala mo naman, super yaman sa Amerika. Napunta lang na military, kala mo naman pag-aari nila ng buong ang Pilipinas. Dapat wag niyong takpan ng mukha niyan. Di ba? Ang yabang mo, binastos mo yung officer na nagpapatupad lang ng batas. O kayo dyan sa AFP, sinabi niya, nag-name drop siya. Sa police, nag-name drop. Sabi niya, akin na yung lisensya ko, hindi ko bibigay. No way! Sabi pa niya, ano ka lasing? Dapat yan, alam niyo yun, yung testing, yung driving test, bakit lasing pa yan eh? Di ba? Gaga ka. Wala kang galang. Tapos sasabihin pag nahuli siya, I am so sorry. May pinagdadaanan lang po ako. Gago. Kung meron ka palang pinagdadaanan, bakit ka nag-drive dyan? Kung may pinagdadaanan ka, you better stay home. Seek help. Hindi yung ganyan. Mang-aalipusta ka pa. Mang-did name drop ka pa. Wala naman alam yung mga tao nang ni-name drop mo. Ngayon, you suffer the wrath. Ngayon na, yan? Iano nyo nga yan, mga pagmumukha ng mga gaga na yan, yung mga biatch na yan, mga a-hole na yan, no? Mga white trash, mga animal. Nakapilam ka lang, sino ka? Bakit? Daig mo pa ba si PBBM? Di ba? Daig mo pa ba si Senate President? Yung mga nasa Kongreso? Sino ka? Ha? Pilam ka? You're a disgrace. Ginagawa mo yan ba dito sa Amerika? Sabi niya, pilam siya eh. Filipino-American siya. So therefore, pag naano ka ng pulis, no way! Give me my license! No way! Meron ng ambulansya. Nang aano lang kayo. Ano? Ano yung nang aano? Dapat yang kasuhan nyo yan. Kasuhan nyo yan. Pag dito yan, haharap yan sa judge. Chachastise pa ng judge yan. Mga walang hiya. Kaya yabang. Bibisit ako sa mga ganyan eh. Yung mga sinasabing,
Oh, galing akong Amerika, ganito ha, pagsilbihan niyo ako, ganun, ha? Punta ka lang ng Amerika, akala mo superior ka na? Di ba? Sino ka? Bakit? Yang bang tae mo, malaginto? Ha? Pag umutot ka ba, napakabango? Ganon? Hindi porket nasa balitang ka, may kaya ka, pilam ka, may kotse ka, kaya mo nang manggago ng tao? Ulul ka. Wala kang good manners and right conduct. No? Dapat ka talagang ipatawag. Dapat kang kasuhan. 'Di ba? Ang yabang nyo. Ano sasabihin diyan ng mga LTO? 'Di ba? Huwag niyong pagbigyan yan, ha? Pag yan, nyo yan, inareglo nyo yan, walang areglo. Balikatan. Nag-aano daw siya. Anong ginagawa mo sa balikatan? Nag-aano ka? Ha? Nag-aano ka? Ano? Gago kang white trash ka. Pasensya naman po, nakakagigil. Kaya sabi ko sa dulo na lang eh. 'Di ba? Tama lang yan. I commend that officer. Tuloy nyo po yan. Yung ginagawa nyo sa busway, para po at least yan, makitaan kayo ng ehemplo. Makita ng mga tao, ay naku, pag dumaan ka dyan, yari ka, wala kang sasantuhin. Si Presidente nga, hindi sinanto eh. Oh, di ba? Oh, si Chis Escudero nga, hindi sinanto eh. Oh, ibig sabihin, may pangil ang batas. Yung pangil ng batas ay nandoon sa nag-iimplementa ng batas. Huwag kayong matakot. Nakita lang nyo na, halimbawa lang, nakita nyo lang si Cardo. Si Cardo po kasi, baka matas na tao po yan. No? Ang laki po ng contribution niyan sa economy. So what? Traffic violation is traffic violation. Kaya niya magbayad ng fines. Ganun lang naman eh. Ganun lang kadali. Diba? Diba, biatch? Kung kino-confiscate yung lisensya mo, bigay mo. O, pwede mo namang tubusin yan sa LTO. Diba? Magpakumbaba ka. Ikaw na nga nang nahuli. Dito nga sa Amerika, pag na-pull over ka, nagpapakumbaba ka, tamil-mil tayo eh. Oo. Unless otherwise, conversant yung pulis. Ay ako, na-pull over ako. Bago yung sasakyan naming Odyssey dati, 2017, kakukuha ko lang ng license plate sa mail, susunduin ko yung anak ko. Tapos ko dyan sa sa daan, biglang umilaw, sinundan ako nung dito lang, yung aming pulis, city police. Umilaw siya. Sinundan ako, pull over ako dyan sa residensya. Tayo Asian pa. Chinese eh. Ang ina yun. Sabi sa akin, do you know why did I pull you over? No idea, sabi ko gano'n. You don't have your licenses. Oh yeah, this is a brand new car, sabi ko. Kasi, ako naman, hinahanap niya yung tag, yung license tag nung sa dealer. Tinanggal ko eh. Sabi niya, where are the tags? Where did you get this? At Chula Vista. Sabi ko, Honda Puller. Oh, okay. I removed the tags because I don't want to advertise the dealership. They're not paying for me for it. Natawa yung police. Oh, really? Yeah, they're not paying. They're not paying me to advertise their company. So why do I have to keep it? Sabi ko, I already bought the car. So they're not paying me for it. Instead, I'm paying them for it. So that's why do I have to advertise it? And also, I just got the new license plate. Tanong niya pa, anong brand to ng kotse mo? Honda Odyssey XL. The top of the line. Oh, really? Yeah. Mayroong entertainment, sabi ko. May Bluetooth. May headset, sabi ko gano'n. Sabi niya, are you really the one? No, it's my wife and my uncle. You can call them, sabi ko gano'n. Lahat ng sagot, kasi na-conversan siya, tinatanong niya ako dun sa driver side eh. Tapos sabi niya, magkano kuha mo? It come out like 60,000 out the door. Oh, really? Oh yeah, it's expensive. Tapos sabi niya, ganda sasakyan na to. Sabi niya, oo, lahat ng kotse namin, Honda lang. Sabi ko, oh really? Yeah, one dealership, one type of brand of car. Sabi ko. Sabi niya, where are you heading? You holding me up? My daughter I'm late picking up my daughter. Okay, go ahead. Gusto lang makipagkwentuhan, inilawan pa ako ni Gago, putya. Tapos nung meron kaming market days dito, nakikita ko sila, gagano na lang kami.
Ang liit po ng lugar namin. Kami nagkikita mga pulis. Nakakatawa. Yun ang ganon. No? Pag hindi conversant, just keep your mouth shut up. Kasi baka ano pa ma-spill mo. Eh tulad nitong babae na to, defiant. Feeling niya, exempted siya sa rule. No. Not you, biatch. Hindi. Di ba? Ano ka? Si First Lady? F you. Di ba mga kababayan? Isipin nyo, sino ang hindi mapapamura? Putang ina niya, no? Ang yabang mo. Tapos pag ikaw napa-show cause order, sasabihin mo, I am sorry. Hello, Garcia style. Gaga. Katapos mong i-chastise, katapos mong maging defiant, ganyan ang inugali mo. You're a disgrace to the PhilAm community. Gago ka. Instead na tayo, sana ang mag-display ng tamang decorum sa batas trapiko sa ating bansa, tayo pa ang nagiging isa sa mga cause ng pagwawalang hiya. Narinig nyo, PhilAm daw siya, PhilAm ako. O so what? Kung ako dun sa traffic enforcer, so what? Okay, mananahimik na lang ako. Here's your ticket, ma'am. Give me your license, driver's license. Otherwise, if tatawag ako ng pulis, papapulis kita. Kung ako kaharap nun, so what? You're a PhilAm? So what? Remember what country are you at? You don't have respect for our traffic laws and you're saying you're a Phil-American? So, are you doing the same thing in America? Di ba, Hatori? Di ba, Kuya Danny? O di ba, Rebecca Lagmay? Kayo pong mga nandito? Ako, gaganunin ko yun eh. So, you're telling me you're a Filipino-American. You follow the traffic laws or road rules in United States, right? Yes. And why cannot obey the traffic laws in this country? Do you do the same thing in America? What you are doing right now? O di ba pahiya siya? O ngayon, sikat ka. Your how many minutes of fame, you freaking biatch white trash? Di ba? White trash ka, white trash. Gaga. O yan, kayo po, ano pong inyong masasabi? Napahaba yung ating video, no? Pasensya na po, no? Kasi itong mga to, mga salaula eh. Mga bastos. Akala mo, napunta lang sa ibang bansa, pagbalik sa ating bansa, hari-hari na, no? Oo, nagpapadala kayo ng remittances, pero still, you have to act with proper decorum. Tayong mga Pilipino may good manners and right conduct. We were raised by our parents in a right manner. Unless otherwise, you are not raised in the right way. May disiplina. Kaya nga sabi ng Pangulo eh, kailangan talaga natin ng disiplina. Kasi nung pumasok si Kirukong, nawala ang disiplina, nagkaroon nga ng demokrasya, which is too much. O, hindi rin na ipatupad ni Digong ang disiplina. Kasi ang inuna ni Digong ay yung mga putang inang nanggagaling sa bibig niya. Diba? Eh di putang ina niya rin. Gago pala siya eh. So, magmamalaki sila. Lalo na tong biatch na yan. Putang ina niya. No? Nakakahiya ka sa PhilAm community. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.